walang narating o hindi nakapagtapos, ang daming hirap na hirap maghanap ng trabaho. Sa pangkaraniwan ang makukuha ng mga elementary graduate, high school graduate, o mga hindi nakatapos ng college, gusto mga trabaho, hindi ganun mga kailangan na mataas na skills or knowledge. So doon pa lang, talo na sila. Unlike doon sa mga nakapagtapos, magkakaroon sila ng magandang trabaho. The same way, maganda rin yung tingin sa kanilang ng tao. Unlike doon sa mga ito, parang hirap na sila magtrabaho o nakahanap ng trabaho. At the same time, nakakabawas din sa kanila ng confidence yun na paano sila makakakuha ng trabaho kung hindi naman sila nakapagtapos o nakapagos sa pag-aaral. So, para po sa inyo, gaano nakaka-apekto ang kawalan ng trabaho sa Pilipinas? Malaki ang epekto dahil walang makukuha buwis ng pamahalaan para sa lipunan ng bansa. Isa pa, may mga mahihirap pa rin sa ngayon na di kayang businessan na maayos ng kanilang mga anak sa magandang paraan. Yun ang isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng dalawa uri. Diba, meron tayong tinatawag na mismatch at yung tinatawag na unemployed at underemployed. Ano nyo ba yun? Okay, pag sinabi natin unemployed, wala talagang trabaho. Yung underemployed naman, ito ang tinapos kong kurso pero hindi ito o wala itong kaugnayan sa trabaho ko ngayon. So yun yung tinatawag. Kasi nga, dahil marami tayong mga institusyon na nagpo-produce ng ganitong graduates, hindi naman yon ang pangangailangan. So isang factor yon. Pangalawa, yung kawalan natin ng relasyon sa ibang bansa na nakakapagpahina ng investors dito sa Pilipinas. Kapag kukonti ang investment sa Pilipinas, kukonti ang negosyo, ibig sabihin, kukonti ang trabahong makikreate. Siguro, isa yun sa dapat natin tutukan. Another thing is, of course, hindi pa masyadong nalilinang sa ekonomiya ng Pilipinas ang ating natural resources. Siguro, kung ito nalilinang ng gusto, maraming mga natural resources pa ang Pilipinas. Pag ito'y nalinang, maraming trabaho, maraming negosyo, at marami tayo mailuluwas sa ibang bansa. Kayo po bilang isang tauhan ng barangay, magkano po yung sinasahod nyo bilang license officer? 1,000. Sa bilang individual, nagkakasya naman po sa inyong pamilya. Masya naman. Ano pong masasabi nyo tungkol sa ano? Sa karamihan kasi ng mamamayan natin dito, hindi lang sa barangay natin, kundi sa bansa. Problema na po talaga yung kawalan ng trabaho. Ano pong masasabi nyo? Ano pong connection niya sa ating ekonomiya? Dapat na magkaroon ng sistema. Kasi walang age limit. Walang age limit sa yung mga magtatrabaho. Tapos pagka yung kawalan kasi ng epekto kasi sa kawalan ng trabaho yung pamilya. Pagka wala kasi trabaho, hihirapan yung bawat isang pamilya. Walang mga puprovide na pagkain, gano'n. Ang gastos nila. Tsaka isa rin po kasi sa mga inaangal ng mga nagtatrabaho sa gobyerno natin. Ano po? Ano pong masasabi niyo tungkol sa mababang sahod na Depende naman kasi kung siya iba kasi naliliitan sila. Kasi kanya-kanya rin ang ng sahod ng gobyerno. Ano po yung naisip niyo siguro na solusyon para sa Magka mababa yung sahod nila, no? Dapat i-itemize na lang kung saan department. Gano'n, okay, pare-parehas na lang yung sweldo. Kasi yung mga tagalinis, di ba? Taasan na lang. Namumuno po sa sapat na po ba sa inyo yung pinapakita ang performance po niya bilang isang leader ng national pinag-uon ng Pilipinas. Kahit sa syudad lang po natin. Oo. Okay din sa amin. Pag-uwi lang ngayon namin.
Bilang po sa punong guro, paano po nakaka-apekto ang korupsyon sa pagbaba ng ekonomiya natin? Malaki. Kasi kapag pinag-usapan ng korupsyon, hindi 5, hindi 5 piso, hindi 100 ang pinag-usapan natin. Ito ay umaabot ng milyones kung ikaw ay nasa kataas-taasang antas ng pamunuan sa gobyerno. Okay, kahit 10% o 5 piso lang ang sabihin nating nawala sa pondo ng gobyerno, malaking kawalan yan para sa ating mga maliliit na mamamayan dito sa ating bansa. Katulad nito, kung halimbawa ang isang pagpapagawa ng building sa school ay may kaunting o mayroong ilang porsyento ang nawala dyan dahil sa korupsyon, ito ay may malaking epekto ngayon doon sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Siyempre, maaaring yung building substandard, so ilang taon lang masisira ka agad, gagawa na naman ng panibago. Sa atin dito sa edukasyon, malaking factor din ang corruption kung ito ay talagang laging nandyan. Halimbawa, yung mga librong dapat ibigay dito sa ating mga mag-aaral, kapag yan ay nagkulang dahil sa korupsyon, malaking epekto nun sa pag-aaral ng ating mga mag-aaral. At bukod dito, siyempre, yung dapat ilaan mismo para sa pag-aaral ninyo ay nakukuha pa sa hindi magandang paraan. So masusugpo ang korupsyon kung lahat ng pamunuan dito ay tututok sa dalawa. Una, ang pagmamahal sa Panginoon. Pangalawa, siyempre ang pagmamahal sa bayan. Kung ang dalawa na yon ang una nilang iisipin, hindi ang kanilang sarili o ang kanilang pamilya, siguro napakaganda ng Pilipinas. Siguro mas maganda rin na tayo'y magbigay o tumingin sa mga halimbawa ng mga bansang iilan ang kaso ng korupsyon. Dito sa ating Asia, sa ating kontinente, yung Singapore, yung Japan, makikita nyo napakaunlad dahil meron silang sistema na sinusunod kung ang isang pamunuan ay nagkaroon ng kaso ng korupsyon. So siguro kung yung mga yon ay titingnan natin sa punto at ilalagay natin sa punto ng Pilipinas, siguro maiiwasan yung korupsyon. Para naman po sa inyo, paano po nakaka-apekto yung kawalan ng trabaho sa inyo? Ang kawalan kasi ng trabaho ay bunga ng mga sumusunod na kadahilanan. Una, yung maaaring sistema sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Pangalawa, yung orientasyon ng ating mga mag-aaral sa pagkuha ng kanilang kurso na kung minsan ay hindi nagmamatch sa dami ng pangangailangan ng trabaho. Kung minsan kasi, marami tayong napuproduce na mga graduates like engineering, like other courses, IT, nursing, yung mga yan, na kung minsan nasosobra, pero kukunti naman yung pangangailangan.